Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo tungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, meron itong pamagat na China nagmamakaawa sa Amerika at Pilipinas. Chinese G-16 jets pinutukan ang eroplano ng Australia. Diyos ko, day. So, yun na, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China nagmakaawa sa Amerika at Pilipinas. Chinese G-16 jets pinutukan ng eroplano ng Australia. Diyos ko, day. So again, Good News Philippines, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Yan, breaking news. Pilipinas hindi susunod sa Ulit lang. Start Mga zero. kabayan, breaking news. Pilipinas hindi susunod sa pakiusap ng China na alisin ang Naku. mid-range missile system ng Amerika na inilagay sa hilagang parte ng Luzon. Matapang na sinabi ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na it is not China's business. Ito ay para sa depensa ng Pilipinas. Well, that's way. not their business. This is for Philippine defense. It's none of China's business that you have a missile that could reach their shores? What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines. Diba? As long as nagpa-follow tayo sa international law, wala tayong dapat katakutan dyan. Yung China, sila pa nga yung walang respect sa international law eh. Tapos sila pa yung may ganang magreklamo. Kapal, diba? Na nasa bansa pa at hindi aalisin ang nasabing missile system sapagkat ito ay ginagamit pa rin para sanayin ang mga sundalong Pilipino. Amerika, suportado ang mga hakbang ng Pilipinas. Nakahanda ang Amerika na samahan ang Pilipinas sa mga resupply mission kapag handa na ito. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff mukhang bumabawi. Sinabi na kapag muling maulit ang pag-atake ng China, katulad nung nangyari sa Ayungin Shoal, sinabi nito sa mga sundalo na you have the right to defend yourself. Ibig sabihin, dapat lumaban ang mga Pilipinong sundalo. I warned our personnel, if this happens again, you have the right to defend yourselves. Post-Liberation Army Navy, ipinakita sa isang video kung paano nito hinaras ang isang eroplano ng Australia sa South China Sea. Pati Australia, hinaharas din nila. So, which is good thing yun. Ewan ko kung good thing yun. Pero I think papabor sa atin yun. Diba? Kasi syempre, every time na magdadagdag ng kalaban yung China or meron silang ibang bansa na pipestehin, parang mas lalakas yung loob sana natin kasi syempre meron na tayong mga kasanggaba or if ever na anuhin tayo ng China, meron tayong mga bansa na pwedeng malapitan or ano, inganyo parang, uy, ito na yung time kasi alam ko galit din kayo sa bansang to, something like that pa, you know, the enemy of my enemy is my friend. Yeah, parang ganon. Nakakagulat mga kabayan, China muling nakiusap sa Amerika at sa Pilipinas na alisin na ang US mid-range missile launcher sa bansa. Ito ang panawagan ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kahapon, ika-18 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa pamamagitan ng China state-controlled media na CCTV+. Masama daw ang epekto ng US mid-range missile system dahil magdudulot daw ito ng mas malalang tensyon at pahihinain daw nito ang katatagan sa rehiyon. Paulit-ulit na tinututunan ng China ang hakbang na ito ng Amerika. Pinapakita lang ng China mga kabayan na kapag merong malakas na armas ang Pilipinas, natatakot at nababahala sila. Kayang-kaya kasing tamaan diba? ng US mid-range missile system ang kalupaan at mga military base ng China. Wait lang ha, guys. If ever lang talaga marunong tayo mag-manufacture ng mga long-range missile na yan, diba? Or makabili tayo ng sandamakmak na ganyan, do you think manghaharas pa sa atin yung China? Yung isa nga lang, ipinag-iiyakan nila eh. Diba? What more na lang kung meron tayong maraming ganyan or tayo mismo yung unang nakapaggawa ng mga ganyan. Kaya, suggestion ko lang talaga dito, makabili tayo ng mga sobrang classic na mga mga pandigma. Para yung China, didistansya din sila sa atin. Kasi dito pa lang, yung US long-range missile, dito mo na makikita na kapag may palag yung isang bansa, natatakot yung Amerika.
爱地区推进包括中岛系统在内的军力部署，此举将加剧军备竞赛的势头，严重推高地区局势紧张，威胁地区的和平安全，破坏全球的战略平衡与稳定。中方 May panawagan pa kayo na global balance. Kayo nga yung ayaw eh. 已多次阐明严正的反对立场。我们敦促美方放弃有关部署计划，奉劝有关国家清醒认识到美方的真实目的，在军事安全领域谨言慎行，以实际行动维护地区和国际的和平稳定。 Kanain nyo na agad yung US. Huwag kayo puro banta dyan. Tapikin nyo kung talagang kaya nyo. Di ba? Uwi nyo masyado eh. 中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的安全利益。 Hindi ba kayo nagtataka mga kabayan sa pagkakaroon ng Spider Air Defense System ng Pilipinas? Hindi umalma ang China sa pagkakaroon ng BrahMos Missile System ng Pilipinas. Wala rin tayong narinig sa China. Pero sa US Mid-Range Missile System na gawa ng Amerika, halos pinagbantaan na tayo ng China. Pero kahit anumang pakiusap ng China sa Pilipinas, it is none of their business. Ika nga ni Secretary of National Defense Gibo Chodoro Jr. Pasalamat tayo mga kabayan na meron tayong matapang at hindi nagpapasindak na Ministro ng Depensa. Clearly angered China in a Well, big that's none way. of their business. This is for Philippine defense. It's none of China's business that you have a missile that could reach their shores? What happens within our Tama. territory, it is for our defense. We follow international law. What's the fuss? Tinaw mga kabayan, Wait lang. Di ba sinabi dito ni Good News Philippines na yung BrahMos at yung Spider hindi pinalaga ng China? Bakit itong long-range missile lang ng Amerika? So it means, ba't nagde-dirty finger ako? So it means, itong long-range missile na to, hindi to kayang pigilan ng China. So kung hindi niya kayang pigilan, hindi pa talaga siya ganun kalakas. Diba? Kasi hindi niya kayang pigilan yan eh. Siguro yung BrahMos kaya niya yun, or yung Spider. Or siguro dahil hindi nga sila long range. But still, bakit kung malakas naman sila, kahit nasabihin natin na aabot sa kalupaan nila yon, dapat marunong silang i-counter yun. Diba? Bakit triggered sila? Akala ko ba sobrang lakas nila? Or dahil lang ba sa dagat lang sila malakas? So pwede ba yun? Dapat, or ang gusto mo, ang mangibabaw is sa kung saan kayo malakas. So kung malakas kayo sa tubig, hindi nyo na pwedeng or binagbabawalan nyo yung ibang bansa na lumakas din sila sa lupa. Anong gusto nyo? Porket malakas kayo sa tubig, tubig to tubig na lang tayo ng harapan. Hindi namin kayo pwedeng harapin sa lupa. Kaya siguro, ganyan yung takot nyo dyan sa US missile na yan. Uy. na ang US mid-range missile na kayang pumutok ng Tomahawk at SM-6 missile ay para sa depensa ng Pilipinas. Tama ang inyong narinig mga kabayan. Ito ay bahagi ng depensa o deterrence ng Pilipinas laban sa sinumang banyagang bansang nagbabalak kunin, agawin, salakayin ang mga teritoryo ng ating bansa. Sa katunayan, ibinalita ng Inquirer.net na sinabi ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nasa bansa pa rin ang mid-range missile system ng Amerika at hindi pa ito aalisin sapagkat ito ay ginagamit pa rin para sanayin ang mga sundalong Pilipino. Aalisin lamang ang mid-range missile system kapag ito ay napagdesisyonan na ng gobyerno ng Amerika at Pilipinas. Naku, mahirapan dito ang China mga kabayan. Paano pa kaya kapag naglagay pa ng isang mid-range missile system ang Amerika? Sa Japan, mas lalong mababahala ang Kaya pala, pinipeste na nila yung Japan ngayon. Kasi parang yan yung may chance na lalagyan na naman. Grabe, can you imagine that? May ilalagay sa Pilipinas, may ilalagay sa Japan, sa South Korea, sa India, sa Taiwan. Wala na. Good luck na China niyan. Nako, ibang klase din talaga mag-isip tong Amerika, min. Republic of China, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff mukhang bumabawi. Sinabi na kapag muling maulit ang pag-atake ng China, katulad nung nangyari sa Ayungin Shoal, sinabi nito sa mga sundalo na you have the right to defend yourself. Ibig sabihin nito mga kabayan, lumaban ang mga Pilipinong sundalo.
was that they had bladed weapons with them. They had spears with them. You had never seen that before. We have not seen that before. And they began attacking our boats. They started puncturing our boats with their spears. Grabe din kasi They yan eh. stole our equipment. They destroyed our equipment. They hurt our personnel. And these are the doings of pirates. I warned our personnel, if this happens again, you have the right to defend yourselves. Sa ibang balita naman, Amerika muling ipinakita sa Yun naman Pilipinas ang pala eh. suporta matapos umalis ang barko ng Pilipinas sa Escuela Shoal. So the Philippines has endured repeated attempts by the PRC to interfere with their freedom of navigation on the high seas near Sabina Shoal over the past several months. There's no legal basis for the PRC's maritime claims in the South China Sea, and the dangerous ways in which it attempts to enforce those claims put Filipino lives and livelihood at risk. So it is up to the Philippines to decide how they operate their vessels in areas where it enjoys the freedom of navigation in the high seas under international law. And I wouldn't want to forecast what this particular incident might mean, other than to say that we continue to support our Philippine allies. Sa ibang Di ba? Sobrang ready, sobrang handa. Sobrang ready, sobrang handa ng US. Tayo lang naman talaga yung nagpapakipot. Eh. Alam nyo yung tipong tayo yung may kailangan pero tayo yung nagpapakipot. Diba? Daw hindi nyo kami masisisi ha kasi syempre, tingnan nyo yung nangyari sa Escoda ngayon. Hinarangan na ng 200. So paano pa tayo makakabalik niyan? Kung makakabalik man tayo dyan, of course, wala na, kalbaryo na talaga. Diba? Akala nyo kapag ka nakapasok tayo dyan, goods na yun, wala. Mas baka nga mas worse pa yung sasapitin yan kaysa sa BRP Teresa magbanway. Diba? balita naman, China napikon nang lumipad ang isang P-8A Maritime Patrol ng Australia sa South China Sea. Ikinagalit ng China ang ginawang pangangalap ng impormasyon ng Australian Air Force sa karagatang hindi naman pagmamay-ari ng mga Chakwa. Dalawang J-16 ng People's Liberation Army Navy Air Force ang lumipad at hinaras ang eroplano ng Australia. Nagsagawa ng maagresibo at napakadelikadong pagmaniobra ang fighter jet ng China. Hindi pa ito nakontento mga kabayan. Naglunsad ang J-16 ng flare nang napalapit sa eroplano ng Australia. Halos ganito rin ang sinapit ng eroplano ng BFAR habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Panatag Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe, no? Sana talaga itong China. Ano sila ba? Magkamali talaga sila. Naging maingat din kasi itong mga kolokoy na to eh. Sana magkamali din talaga sila ba? For example, ganyan. Kinakanan nila ngayon yung Australia. Naku, sana magkamali sila tapos yun masampulan sila ba? Na makita naman nila yung hinahanap nila. Kaya nga parang pabor na rin ako doon sa tawag dyan, pag-e-escort ng US sa Philippines. Kasi para syempre, if ever magkamali yung China na galawin yung US, syempre magkakaroon na rin sila ng problema. Nang sa gayon, makita ng China kung ano talaga yung hinahanap niya. Diba? Do you think? 破它，远离我们的领海线。直下坡度，左压坡度。Walang subtitle. 1分钟，1分钟。我做完这个动作以后，他改变方向，结果他持续做了一个攀援，对着我们的领海线又过来了。 已接近中国领土，立即离开。 You are approaching Chinese airspace. Leave immediately, or you will bear full responsibility. 网站将外闭。对，这个位置你拦他。对。 Hindi ko klaro yung mga boses nila. 能看见。面对强敌对手，腰杆子不能弯，腿肚子不能抖，屹立于长空之上。我们对这句话感受更深了。 Grabe, 狭路相逢勇者胜，必须逢敌亮剑。 Grabe. Actually, kahit sabihin lang natin na flare lang yan, delikado pa rin yan, min. Pang-po-provoke pa rin yan. Ewan ko talaga sa bansang to. Ayaw nila na sila yung pinoprovoke, pero ang lakas nila man-provoke. Ang sarap patukan eh. Ang bastos.
Bastos talaga. Grabe. So, yun lang naman. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin mga videos niya, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun kung gaano kabastos talaga tong bansang to. Pati Australia kinaka na, di ba? Sana nga lang talaga, ewan ko kung tama ba to na mag-wish tayo ng ikakaano nila. Pero, naging maingat din talaga kasi itong mga kulokoy na to. Ang sa atin dito, is magkaroon din tayo ng ibang bansa na some kind, kakampi na natin yung mga bansang yan. Pero kapag kasi nabiktima din sila ng China, may malaking possibilities na if ever sino man yung anuhin ng China, pwedeng magtulungan ba? Diba? So, syempre, pagpalagay natin, maliit yung Pilipinas, maliit yung Taiwan, maliit yung Japan, maliit yung South Korea over sa China. Pero kapag magtutulungan tayo, of course, magkakaroon talaga sila ng damage, diba? Kahit yun na lang Kahit yun na lang talaga. Tapos doon naman sa missile ng US, nakakapagtaka lang na yung sa BrahMos, wala silang say doon. Wala din silang say doon sa Spider. Diba? So it means, itong missile na ito ng US, or siguro takot lang talaga sila sa presensya ng US. Kaya pinapa-pull out nila yung long-range missile na yan. Baka malay natin, kaya din nilang i-counter yung missile na yan. It's just ayaw lang talaga nila na magparakas yung US dito. Kasi syempre, takot nga sila sa US, So kapag ganyan yung sisti, why not? Why not i-try natin na magpa-escort tayo ng US jet sa WPS? Tapos tignan natin kung papalagan ba talaga nila. Diba? Kahit subukan lang natin ng isang beses. Escort lang. Kung may gawin yung China, then let them. Diba? Tignan natin kung ano yung gagawin ng action ng China. Ng US, alam nga namang pabayaan lang ng US yun. Kasi yung US at saka yung Pilipinas, hindi naman sila the same na kung i-water cannon. Ano ba, do you think pa kapag i-water cannon ng China yung US, mag-aano lang yung US na okay lang, magpa-file lang kami ng kasi gusto namin diplomasya. Do you think ganyan yung US? Gayong alam naman natin na galit din yan sa bansang yan. Do you think pa? So, yun kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna, guys. Thank you so much for watching. Good News Philippines, Filipino IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.